Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So, now let's proceed to register at variety ng wika. So, ito daw ay maging mahalaga ang wika sa pakikipagtalastasan sapagkat ito ang pangunahing kasangkapan ng tao upang maipahayag ang kanyang iniisip at nararamdaman. Siyempre, gayon pa man, magkakaiba ang paraan ng paggamit nito. Depende sa sitwasyon at sa mga taong gumagamit. Dito din pumapasok ang dalawang mahalagang konsepto sa pag-aaral ng wika. Ito yung register at variety ng wika. So, dumako tayo sa register ng wika. Ito daw ay tumutukoy naman sa antas o estilo ng paggamit ng wika ayon sa particular na sitwasyon. So, ibig sabihin, nagbabago ang ating pananalita batay sa kung sino ang ating kausap. Saan tayo makikipag-usap, mga gano'n. At ano ang mga layunin at pakikipagtalastasan. So, kapansin-pansin din dito sa pagkakaiba ng paraan ng pagsasalita natin sa loob ng silid-aralan sa pakikipag-usap sa mga kaibigan o pagharap sa doktor o abogado. Doon pa lang ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. So, halimbawa, formal ang ating pananalita kapag nasa klase, pero nagiging mas magaan at casual ito kapag nakikipagkwentuhan sa barkada. So, yun yung register. Tapos sa ano naman, sa wika naman, sa variety ng wika, ito naman daw yung tumutukoy sa iba't ibang anyo ng wika na kung saan ay nabubuo batay naman sa heograpiya, lipunan, kultura at individual na paggamit. Siyempre dahil din dito or dahil sa lawak at yaman ng ating bansa, umuusbong ang iba't ibang dialekto gaya ng Ilocano, Cebuano, Kapampangan. Siyempre bukod din dito, yung may mga sociolect na ginagamit ng particular na grupo tulad ng Becky language at Jejomon. So, gayon din ang ecolect na ginagamit sa loob ng tahanan, gaya ng ate, kuya, at nanay. Lalong nagpapatunay din ang mga varieteng ito kapag makulay at dinamiko ang ating wika. So, sa madaling sabi, ang register ay nakatuon sa pagbabago ng estilo ng pananalita ayon sa sitwasyon. So, samantala naman yung variety ay nakabatay sa pagkakaiba ng wika dahil sa lugar, tao, at lipunan. Siyempre, pareho silang nagpapakita na ang wika ay buhay at patuloy na nagbabago upang umangkop sa pangangailangan ng mga gumagamit nito. So next, register o variety ng wika. Ito daw ay sinasabi ang wika upang ituring na buhay ay bukas sa pagpasok ng mga bagong salita ayon sa pangangailangan ng panahon. Ayon nga sa isang kasabihan sa Ingles, variety is the spice of life. So, ibig sabihin, ang pagkaroon ng kakaiba-iba sa wika ay hindi makakasama. So, maaari din itong tingnan bilang isang proseso ng pag-unlad at pagyabong. So, sa isang magandang pangyayari sa pamayanan, sa wika, then ayon nga daw kay Carmelo Constantino, 2002, mahalaga ang pagkakaisa at pagkakaiba. Pagkakaiba tungo sa pagkakaisa. So, yun. Naniniwala siya sa may malaking kinalaman o ugnayan ang wika sa lipunan. At syempre, ang lipunan naman daw ay isang masining na kultura. Dagdag pa ni Constantino, na ang kultura daw ay hango sa mga tao at ang wika ay nagpapayag ng espiritu o kaluluwa ng mga tao na bumubuo sa lipunan at komunidad. So, yun nga. Ang register ng wika daw ay tumutukoy sa antas o estilo ng paggamit ng wika batay sa sitwasyon, kausap at layunin. Parang ito daw yung mode ng wika na pinili ng tao depende kung formal o di formal ang usapan. So, may mga uri din ng register tinatawag na una na dyan yung formal na register. Ito daw ay ginagamit sa opisyal na sitwasyon like talumpati, akademikong sulatin, o pulong. So, meron din tayong tinatawag na di-formal na register.
Ito naman daw yung ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan, o sa iba pa. So, papasok din dyan yung technical na register. Ito din ay ginagamit sa isang tiyak na larangan, gaya ng medisina, batas o teknolohiya. So, meron ako ditong halimbawa ng formal na register. So, una dyan yung magandang umaga po. Nais ko po sanang iparating ang aking reklamo hinggil sa serbisyo. So, ganun yung paggawa ng formal na register. So, meron din tayong di formal. Uy, kamusta ka? May kwento ako sa'yo. Yon yung isang example naman ng di formal. Papasok din yung technical. Ito naman yung ang pasyente ay merong acute na respiratory infection. So, yun siya. Then, ganun din naman sa variety ng wika. Ang variety ng wika naman ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng wika na nabubuo dahil sa geografiya, kultura o grupo panlipunan. Siyempre, meron din siyang mga uri gaya ng dialekto. Ito naman daw yung variety batay sa lugar. Halimbawa na dyan yung Ilocano, Cebuano, Kapampangan. Gaya din dun sa sinabi ko kanina. So, meron din idiolect. Ito naman daw yung nagtatanging estilo ng isang tao o yung meron daw pansariling paraan ng pagsasalita. So, kasama na din dyan yung sociolect. Ito naman ay batay sa grupo o estado sa lipunan, yung Jejemon, Konyo, Becky language. Yun yung sociolect. Tapos meron din tayong ethnolect. Ito naman daw ay mula sa ethnolinguistikong grupo. Halimbawa yung Bana. Ito naman daw ay para sa aswang, lalaki sa Ifugao. Yun yung example niya. So, meron din tayong ecolect. Ito naman daw yung wika sa loob ng tahanan. Halimbawa na dyan yung ate, kuya, nanay, tatay. Yung tinatawag naman na pidgin o Creole, ito naman daw yung nabubuong bagong wika kapag naghahalo ang iba't ibang wika. So next, theory of sociolinguistic. Ito naman daw yung pagkakaroon ng variety ng wika, kung saan naman ipinapaliwanag ng theory of sociolinguistic na pinagbatayan ng ideya ng pagiging heterogeneous na wika. So, ayon din daw sa teoryang ito, nag-uugat ang mga variety ng wika, lalo na sa pagkakaiba ng mga individual o grupo, maging sa kanila ding tirahan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. So, ibig sabihin, yung teorya daw, isang pananaw ng wika kung saan nagsasabi ang wika hindi lamang sistema na tunog at gramatika, kundi ganun din ito din daw ay nakaugnay sa lipunan at sa mga taong gumagamit nito. Yun nga, sabi kanina, ang wika daw nagbabago at umuunlad dahil sa interaksyon ng tao, kultura at lipunang ginagalawan. So, papasok dyan yung teoryang panlipunan, saan ginagamit upang kapagnayan, makibahagi sa buhay ng komunidad, ganun din sa nagbabago, kung saan naman ay nag-iiba ang wika depende sa panahon, lugar, at mangkat na panlipunan. Siyempre, ganun din yung dinamiko. Ito naman daw yung lumalawak at nagkakaroon ng bagong salita, kahulugan at gamit. So, halimbawa, ang paggamit daw ng sociolect ay gaya ng Jejemon o yung mga Konyo o Becky language, kung saan ay nagpapakita ng paano naapektuhan ng grupo at lipunan ng wika. Ganon din naman sa pagkakaiba ng dialekto. Tulad sa Ilocano, tulad ng Ilocano at Cebuano ay bunga ng geografiya at pamayanan. So, yung way na pagsasalita nila, iba-iba. So, ibig sabihin ng mga bagong salita ay tulad lang ng selfie o ghosting, saan ay produkto daw ng modernong kultura at teknolohiya. So, sa madaling sabi, itinuturo ng teoryang sociolinguistiko na ang wika ay isang buhay ng kasangkapan kung saan tayo hinuhubog ng lipunan, yung kultura, syempre, yun din sa panahon. Hindi ito nakapirmi bagkas, patuloy itong nagbabago batay sa gamit at pangangailangan ng tao.
So, meron naman tayong dalawang dimension ng variabilidad ng wika, kung saan ang wika daw ay isang mahalagang kasangkapan ng tao sa pakikipagtalastasan sa pamamagitan nito at naipapahayag natin ang ating damdamin, iniisip at saloobin. So, gayon pa man, hindi man maikakaila na ang wika ay hindi palaging pare-pareho ang anyo. So, ito din ay nagbabago at nagkakaiba. Depende na lang kung iba-iba yung gumagamit at sa konteksto. So, ang ganitong pagbabago ay tinatawag na variabilidad ng wika, kung saan may 29 dimension ng variabilidad. Ito yung heograpiko at social. So, sa heograpiko, ang dimension ng heograpiko ay nagreresulta sa mga dialect o wikain na ginagamit sa bawat rehiyon. So, una ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika sa batay sa lugar o rehiyon. Dahil ang Pilipinas ay binubuo ng maraming pulo at komunidad, natural na nagkakaroon ng iba't ibang dialect. Ganun na din sa wikang sinasalita. Ang bawat rehiyon din ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba, kung saan ito ay pinapakita o makikita sa bigkas, sa paggamit ng salita at sa paraan ng pagbubuo ng pangungusap. Halimbawa, ang salitang ginagamit sa Maynila ay mayroong ibang anyo o kahulugan. Sa Ilocos o sa Cebu naman, ganun din. Pero iba yung way ng sasalita nila. So, sa ganito daw paraan, napapahayag ang mayamang kultura at kasanayan ng bawat lugar na bumubuo sa ating bansa. So, yun yung dimension geographico. Next naman ay yung dimension social. Ito naman yung nagre-resulta sa mga socialite na batay sa iba't ibang pangkat ng panlipunan. So, dito din ay nakabatay ang pagkakaiba ng wika ayon sa katayuang panlipunan, edad, kasarian, edukasyon, propesyon o interes ng isang grupo. Halimbawa, ang kabataan ay may kanya-kanyang bokabularyo, saan naiiba ang ginagamit ng matatanda, gaya ng mga salitang lods o petmalu. So, sa kabilang banda, ang mga profesional tulad ng doktor at abogado ay gumagamit ng technical na wika, kung saan ay mauunawaan lamang ng kanilang kapwa professional. Ganoon na din sa LGBTQ+ community ay nakabuo ng sarili nilang paraan ng komunikasyon, saan nagiging bahagi na rin ang pang-araw-araw na wika ng marami. So, ibig sabihin sa kabuuan, ang dalawang dimensyon ng variabilidad ng wika ay geographico at social ay nagpapakita ng dinamiko at makulay na katangian ng ating wika. Ang mga heograpiyo ay nakaugat na sa lugar, habang ang social ay nakabatay sa tao sa grupong gumagamit nito. At ipinapakita din nito ang wika ay hindi nakapako sa isang anyo. Ito ay sumasabay sa pagbabago ng lipunan at panahon. Ang variabilidad ng wika ay hindi kahinaan kundi lakas, dahil ito yung nagpapayaman at nagbibigay buhay sa ating kultura. Ganun na din sa identidad bilang Pilipino. So, next, dialect o dialekto, variety ng wika kung saan nalikha ang dimension ng geographico. Tinatawag din ito ng wikain, wikang ginagamit sa isang particular na rehiyon, katulad ng lalawigan, pook at malaki o maliit man. So, ayon sa pag-aaral ni Ernesto Santino, meron daw higit sa 400 na ang dialect na ginagamit sa puluhan ng ating bansa. Katulad na sa Luzon, ilan sa mga halimbawa nito ay ang Ibunag ng Isabela at Cagayan, Ilocano ng Ilocos, Pampanga ng Pampanga, Pangasinan ng Pangasinan, Bicol ng Kabikulan. So bago tayo dumiretso sa sumunod na parte ng ating bansa, ang dialect daw ay isang wikang mahalagang bahagi ng ating pagkakanilan bilang tao at bilang isang bansa. So sa pamamagitan nito, na ipapahayag natin ang ating iniisip at nararamdaman at na ipapasa sa susunod na henerasyon ng ating kultura at tradisyon. So, gayon pa man, ang wika ay hindi palagi pare-pareho. At may iba't ibang anyo ito batay sa lugar kung saan ginagamit. At dito pumapasok ang tinatawag na dialect o dialekto.
So, ang dialekto daw ay isang uri or varyasyon ng isang wika kung saan nakabatay sa heograpiya dahil sa pagkahiwalay-walay ng mga pamayanan sa iba't ibang rehiyon. So, nagkaroon din ng sariling paraan ng pagsasalita ang mga tao sa kanilang lugar. So, ang mga salitang ginagamit sa isang lalawigan ay maaaring naiba sa salitang ginagamit sa ibang lugar. Kahit pareho, lagi ng isang wika, kahit parehas sila ng isang bahagi ng wika. So, dito may halimbawa. So, una dyan yung kilala ang Tagalog ng Batangas dahil sa kakaibang tono at ekspresyon gaya ng alae. Samantalang sa Maynila naman ay mas mabilis at diretsong bigkas ng Tagalog. Ganito rin ang pagkakaiba ng Cebuano, Hiligaynon at Waray, mga diyalektong nakaugat sa iba't iba pang panig ng bansa. So, mahalagang diyalekto sapagkat pinapakita nito ang yaman at kulay ng ating kultura. Bawat diyalekto ay nagtataglay ng kasaysayan, karanasan at pananaw ng mga taong gumagamit nito. So, sa pamagitan ng mga diyalekto, mas nakikilala natin ang pagkakaiba-iba, ngunit pagkakaugnay-ugnay din ng mga Pilipino. Hindi ito dapat tignan bilang hadlang sa komunikasyon, kundi bilang patunay na buhay at masigla sa ating wika. So, sa kabuuan nga daw, ang diyalekto ay hindi lamang isang anyo ng wika, kundi isang salamin ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At pinapakita din nito na bagamat iba't iba ang ating pamamaraan ng pagsasalita, nagkakaisa pa rin tayo sa isang layunin. So, ang maipahid ng ating sarili at mapanatili ang ating mayamang kultura. So, dumako naman tayo sa Visayas kung saan mayroong aklanon ng aklanon. Kiniraya ng Iloilo na kung saan ang antiki ng Kanluran Panay, Kapizonon ng Hilaga, Silangan Panay, Cebuano ng Negros, Cebu, Bohol at iba pa. Ganon din sa Mindanao kung saan meron tayong Suriganon ng Surigao, Tausog ng Hulo at Sulu, Chabacano ng Zamboanga, Dabawenyo ng Davao, Tibuli ng Cotabato. So, yun nga, ang sabi, ang mga dialekto daw ay makikilala hindi lamang sa pagkakaraan nito ng set o pagkakaroon kung saan nadidistinct natin ang bokabularyo hindi maging sa punto, ganun din sa tono at struktura ng pangusap. So, pansin natin ang panananggalog ng mga naninirahan sa iba't ibang lugar na gumagamit ng isang wika. Tulad ng sa Maynila, meron silang way ng pagsisila na aba, ang ganda. Tapos, sa Batangas naman, aba, ang ganda eh. Sa Bataan, kaganda Sa Rizal, kagandahan eh. So, yun yung mga parte ng dialekto na mayroon tayo sa ating bansa. So, next, sociolect. Ito naman daw yung tinatawag sa variety na nabubuo batay sa dimension social, saan din tinatawag itong social na variety ng wika dahil nakabatay ito sa pangkat ng panlipunan. So, halimbawa, ang wika ng mga estudyante, wika ng matanda, wika ng mga preso, wika ng bakda at iba pang pangkat. So, bago tayo dumako doon sa iba pang part nun, ang socialic daw ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pakikipagtalastasan, ngunit hindi ito palaging iisang anyo. So, nagbabago ito depende sa gumagamit at sa sitwasyon. So, isa sa mga anyo ng variabilidad ng wika ay ang socialite, kung saan tumutukoy sa variety ng wika na ginagamit ng isang tiyak na pangkat, panlipunan. So, nabubuo din ito batay sa edad, kasarian, profesyon, at edukasyon o interes ng mga taong kabilang sa isang grupo. So, maraming halimbawa daw ang socialic sa lipunan. So, una dyan, ang kabataan ay kilala sa mga malikhaing paggamit ng salitang tulad ng petmalu, werfa, at lots. So, ganun din sa iba pang kabataan na kung saan marami silang nabubuo. Kung saan din ay unti-unting nagiging bahagi na rin ng ating pang-araw-araw na pananalita.
So, meron din mga professional na grupo tulad ng mga doktor, guro at abogado na gumagamit ng technical na terminolohiya na sila lamang ang ganap na nakakaunawa. Maging tinatawag na Konyo Talk o ang pagsasama ng Ingles at Pilipino ay isang anyo rin ng socialite sa karaniwang naririnig sa mga kabataang nag-aaral sa pribadong paaralan. So, mahalaga ang socialite sapagkat ipinapakita nito ang dynamismo at pagkakamalikhain ng wika. So, pinapatunayan nito na ang wika ay hindi nakapako sa isang anyo, kundi patuloy na umuunlad kasabay ng lipunan. So, ipinapakita rin ng sociolect ang pagkakakilanlan at pagkakabubuo ng isang pangkat dahil sa pamamagitan nito ay naipapahayag nila ang kanilang sariling estilo at pananaw sa buhay. So, ang sociolect ay isang malinaw na patunay na ang wika ay buhay at patuloy na nagbabago. At ipinapakita din nito ang ugnayan ng wika sa ating lipunan at kung saan pa at kung saan at paano ating pagkakaiba bilang mga tao ay nagiging yaman din nila o natin at lakas ng ating komunikasyon. So next, register bilang espesyalisadong termino. Ang wika daw ay may iba't ibang anyo at gamit depende sa pangangailangan ng tao at ng sitwasyon. So, isa sa mga mahalagang variety ng wika ay ang register, kung saan tumutukoy sa paggamit ng mga tiyak at espesyalisadong termino na isa sa partikular na larangan o profesyon. So, ang ganitong uri daw ng wika ay hindi basta-basta naunawaan ng lahat dahil nakabatay ito sa technical na bokabularyo na ginagamit lamang ng mga taong may kaalaman o kasanayan sa larangan iyon. So, halimbawa, sa larangan ng medisina, ginagamit ng mga doktor ang mga termino gaya ng hypertension, diagnosis at cardiovascular system upang maging malinaw at tiyak na ang kanilang komunikasyon sa isa't isa. Sa batas naman, karaniwan ang paggamit ng salitang petisyon sa ligang batas at reflebin na hindi madaling maunawaan ng karaniwang tao. Sa edukasyon naman, may mga espesyalidong salitang gaya ng rubrics, curriculum at formative assessment saan ang ginagamit ng mga guro. Ganito rin sa iba't ibang profesyon gaya ng inhenyeriya o yung agham at teknolohiya ng mga kanya-kanyang rehistro ng wika. So, mahalaga daw ang register bilang espesyalisadong termino sapagkat ito ay nagiging daan upang magkaroon ng malinaw, mabilis at tiyak na komunikasyon sa loob ng isang profesyon o larangan. So, ipinapakita nito na ang wika ay hindi lamang pangkaraniwang gamit kundi isa rin to sa kasangkapan para epektibong pagpapalitan ng kaalaman sa espesyalisadong mga gawain. So, ang register ay patunay ng lawak at lalim ng wika. So, ipinapakita din nito na ang wika ay naangkop hindi lamang sa pang-araw-araw na usapan kundi maging sa technical na propesyon na antas ng komunikasyon. Ang pagkakaroon ng mga espesyalisadong termino ay nagpapalakas sa ugnayan ng mga taong kabilang sa isang larangan at nagiging susi ng mas malinaw na pag-unlad ng kaalaman sa lipunan. So, sabi dyan, yung registered din ay tawag sa isang salita o termino na maaaring magkaroon ng iba't iba pang kahulugan ayon sa larangan ng disiplina pinaggagamitan nito. So, yun nga kanina sabi, bawat profesyon daw ay may register o espesyalisadong salitang ginagamit. So, espesyal na katangian ng mga register ang pagbabago ng kahulugan, taglay, kapag ginagamit nila sa iba't ibang disiplina o larangan. Tunuturing din ang register bilang isang salik sa variety ng wika. So, dyan meron kayong mapapansin or yung mga sumusunod na termino, kung marinig mo ang mga ito sa isang taong hindi mo kilala, ano ang agad mong isipin sa trabaho. So, dyan meron tatlong column kung saan merong nakalagay na hearing, exhibit, and court. So, sa hearing, meron tayong pleading, settlement,
Then sa exhibit naman, mayroong fiscal or appeal, support, justice, and complaint. So, yan. Yung mga kasunod pa yan. So, bago tayo pumunta sa iba pang wika or another vocabulary, meron tayong mga salitang nakatala sa itaas kung saan yun nga daw yung jargon kung saan ang mga tawang bokabularyo ng isang particular na pangkat na gawain. Ang sumusunod naman ay jargon ng disiplina, which is yung accountancy at iba pang kaugnay sa disiplina. So, sa first column, mayroon tayong account, debit and credit. Sa third column naman, mayroong balance, revenue, and gross income. Ganun din sa third column, mayroong net income and asset and cash flow. So, yung jargon naman daw ay sa wika kung saan masalimuot at makulay na bahagi ng buhay ng tao. Ito din ay ginagamit natin ito sa iba't ibang antas at pagkakataon mula sa simpleng usapan hanggang sa seryosong usaping pang-akademiko at professional. So, isa sa mga anyo ng wika na makikita sa mga espesyalisadong larangan ay ang jargon. So, ang jargon daw ay tumutukoy sa mga tiyak na salita o parilala na kung saan ginagamit ng isang partikular na grupo, propesyon o disiplina upang maging malinaw, mabilis ang kanilang komunikasyon. So, mahalaga ang jargon dahil ito ang nagsisilbing wika ng mga eksperto at professional sa kanilang larangan. So, yun nga, halimbawa na dito yung medisina kung saan ang karaniwang mga salita ng BP, cardiac arrest at ICU na mabilis na unawaan ng mga doktor at nurse. Sa larangan ng batas naman ay ginagamit ang mga terminong plaintiff, jurisdiction, at appeal upang maging tiyak ang kanilang diskurso. Gayon din sa teknolohiya at computer science kung saan naririnig ang mga salitang algorithm, HTML, and UML na madaling maintindihan ng mga IT professional ngunit maaaring mahirap unawain ng ibang tao. So, bagamat man kahalagaan ang jargon, nagiging hadlang ito kapag ginagamit sa harap ng mga taong hindi pamilyar sa naturang termino. So, maaaring magdulot ito ng kalituhan at maling pagkaunawaan. Kaya naman mahalagang gamitin ang jargon sa tamang konteksto at pangunahin sa loob ng propesyon o grupo na nakakaunawa nito. So, sa labas ng ganitong sirkulo, mas mainam na gumamit ng mga payak na salita upang maabot ang mas nakakarami. So, ang jargon isa sa mahalagang bahagi ng wika na nagpapakita ng espesyalisasyon at lalim ng komunikasyon sa iba't ibang larangan. Ito ay epektibong kasangkapan upang mabilis at maging tiyak ang talakayan sa pamamagitan ng mga taong nasa isang profesyon. So, gayunpaman, dapat din isang-alang-alang mga kakayahan at iba pang nakakaunawa upang manatiling malinaw at makabuluhan ang ating pakikipagkalastasan. So, dyan, sa sumunod na slides, dyan nyo makikita yung display ng medicina at nursing. So, we have 3 columns ulit. Una dyan yung diagnosis, therapy, and prognosis. So, sa diagnosis, meron tayong symptoms, check-up. Sa therapy naman, meron tayong emergency and ward. Then, sa prognosis, meron tayong prescription and x-ray. So, dito naman daw, ang mga jargon na isang larangan ay may kakaibang kahulugan sa karaniwang o ibang larangan. So, pansin ang mga sumusunod na salitang gamitin sa sport naman daw at tennis kung paano na iba ang kahulugan ng mga ito sa karaniwan. So, meron din ulit dyan na column, 3 siya. So, sa una, meron tayong ace, breakpoint, and then slice. Sa second column naman, meron fault, days, and advantage. Then sa third column, meron tayong log, rally, and service. Next naman yung idiolect. Ito daw yung isang uri ng variety ng wika na tumutukoy sa natatanging paraan ng pagsasalita ng isang individual. Ito ay personal at kakaiba kung saan nagpapakita ng estilo, tono, ritmo at mga salitang madalas gamitin ng isang tao. So, maaaring ma-influensya nito ang edukasyon, karanasan na personalidad ng kapaligiran at tagapagsalita.
So yun nga, ang idiolect daw, ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipag-usap, kundi din salamin din ng pagkatao ng bawat isa. So, isa sa mga variety ng wika ang nagpapakita ng natatanging pagkakaiba-iba ng tao. At yun yung idiolect. So, ang idiolect daw ay tumutukoy nga sa persona kung saan ay paraan ng pagsalita ng isang individual. Like, nung iba-iba ang idiolect ng bawat tao dahil nakabatay ito sa kanyang personalidad, pinagmulan, karanasan, at nakasanayan sa pakikipagtalastasan. So, makikita daw ang idiolect sa mga tanyag na tao na may nakasanayang estilo ng pananalita. So, halimbawa na dito yung kilala si dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang linyang era para sa mahirap. So, naging bahagi na ng kanyang pagkakahanlan yung word na era para sa mahirap. So, yun, isa na rin yung idiolect. Ganon din si Chris Aquino naman ay nakilala din dahil niyang paggamit ng mga salitang Ingles sa kanyang mga pahayag. So, kahit sa ating pang-araw-araw na buhay, madaling makilala ang mga kaibigan o guro batay sa kanilang natatanging ekspresyon, tono o paboritong salita. Ito ang kanilang idiolect. So, mahalaga ang idiolect sapagkat ito ay patunay na ang wika ay may personal na dimension. Hindi lamang ito sa kolektibong gamit ng lipunan, kundi may bahagi rin ng nagsisilbing pagkakalanlan ng isang tao. Ang idiolect ay nagpapakita din ng wika at buhay dahil ito ay umaayon sa individual na gumagamit nito. So, yun nga, ang idiolect isang natatanging tatak ng pagkatao na makikita sa paraan ng ating pagsasalita. Sa pamamagitan nito, maging mas makulay ang komunikasyon at mas madaling makilala ang isang individual. So, ang pagkakaiba ng idiolect ay patunay ng yaman ng wika at kahalagan nito sa pagbibigay ng identidad ng isang tao or bawat isa. So, next, meron din tayong mga halimbawa pa ng ibang idiolect kung saan narito ang halimbawa mula sa kanilang personalidad sa Pilipinas. So, si Noli de Castro, mas kilala siya sa Magandang Gabi Bayan. Si Mike Enriquez, kilala siya sa kanyang Excuse Me Po at hindi namin kayo tatantanan. So, si Kuya Kim Atienza, ang buhay ay weather lang. Charo Santos Concho, Dear Charo, sa maalala mo kaya? Ganon din si Tony Gonzaga kung saan mas kilala siya sa Hello Philippines, Hello World. Chris Aquino daw ay madalas din ang paggamit ng Taglish sa kanyang pananalita. So yun nga, ang mga pahayag daw na iyon ay naging tatak ng kanilang pagkatao at madaling nakilala ng publiko dahil sa kanilang natatanging paraan ng pagbigkas at paggamit ng wika. Siyempre, may kahalagan din ang idiolect kung saan ang pagnawa daw sa idiolect ay mahalaga sapagkat ito ay nagpapakita ng pagkaiba-iba ng wika batay sa individual. Ipinapakita din ito ang bawat tao na may sariling paraan sa pagpapahayag na hindi ganap na kapareho ng iba. Sa pamamagitan ng idiolect, mas nagiging personal at makabuluhan ang mga komunikasyon at mas naipapahayag ng isang tao ang kanyang pagkatao at damdamin. So, bago matapos ito, meron lang akong iiwanan na salita. So, ito yung walang iisang wika ang sapat upang lubos na ipahayag ang lahat ng ating damdamin. Paalala na mahalaga ang iba't ibang variety ng wika upang maging mas epektibo ang komunikasyon.